we remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters, stories that inspire, enriching the lives of Filipinos in the Philippines and across the globe. This is your GMA Regional TV. Buong puso para sa Pilipino. Ang mga pinakamalalaking balita ngayong Biyernes. Ilang jeep na bigong makapag-consolidate ng prangkisa hindi na raw bumabiyahe ayon sa LTFRB1. Mapanghing amoy sa paradahan ng tricycle na malapit sa palengke ng Mangaldan e nirereklamo ng mga driver at pasahero. 7 katao sugatan sa karambola ng 3 sasakyan sa Badok, Ilocos Norte. At hugis paa na swimming pool na galing sa bukal ang tubig, patok na pasyalan sa Bangged, Abra. Ito ang GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Masantos siyang aram na imbag gamale mayapagat panapon kapuso. Narito na ang One North Central Luzon. Hatid namin ang mga pinakamalaki at pinakahuling balita sa Hilaga at Gitnang Luzon. Live mula rito sa GMA Dagupan Station. Ako po si Chris Zuniga. Mga kapuso, mahigit sa 300 jeepneys sa Region 1 ang nananatiling unconsolidated ayon sa LTFRB Region 1. Alamin natin ang detalye ng balitang yan sa live report ni Jasmine Gabriel Galban. Jasmine? Chris, sa monitoring ng LTFRB, wala pa sa 3% ang total number ng unconsolidated na jeep dito sa Region 1. Mahigit 300 na jeep sa Region 1 ang bigong makapag-consolidate ng prangkisa bago ang April 30 deadline. Sa monitoring ng LTFRB Region 1, karamihan sa mga unconsolidated hindi na bumabiyahe, habang ang ilan bumabiyahe pa rin habang pinuproseso ang kanilang aplikasyon sa PUV franchise consolidation. Sila yung mga nakapagsumiti ng requirements bago ang deadline at hinihintay pang approval. May mga pumasad. Kasi actually nakita namin yung mga hindi pala nakipag-consolidate. Yung mga hindi na naka-register, ayaw na nilang pumasada. So konti na lang yung aming unconsolidated. Sa Pangasinan, kabuang 37 ng jeep na unconsolidated. Halos 1% lang ito sa kabuang bilang ng mga pumapasadang jeep sa probinsya. So itong 37 mostly sa Eastern Pangasinan. Carmen, Tayug, Asingan. Naawa man ang ilang tsuper sa kapwa nila driver na hindi nakakapasada pero wala rin daw silang magagawa lalo pat mahabang oras na rin ang ibinigay ng gobyerno para makapag-consolidate. Wala problema kung sa mga kabiyahe. Simple yung kawama ngayon. Oo nga Kaya alam ko lang kung ano mangyayari. Sa Central Luzon, halos 100% na raw ng miyembro ng Confederation of Passenger Transport ang sumunod sa PUV consolidation. Nasa 30,000 na mga driver at operator ang miyembro ng grupo. Pero hiling nila sa gobyerno, taasan ng subsidy sa pagbili ng bagong unit ng jeepney para makasabay sila sa biyahe ng PUV Modernization Program. Apil namin na habang hindi kami napipitsa, tsala, tugulo ng gobyerno para pag dumating na doon sa puntong tatanggalin na kami, kaya na ni Juan de la Cruz yung bibilin unit. Kung yung subsidy, yung bilhin ng 600,000, bilhin yung unit na luma, tapos bawasan yung monthly interest, lahat naman kami hindi natutulong. Chris, bagamat may mga unconsolidated na jeep sa Region 1, tiniyak ng LTFRB na wala itong epekto sa mga commuters. Meron naman daw kasing mode of transportation dun sa mga affected na lugar, gaya na lamang ng tricycle. Chris? Maraming salamat, Jasmine Gabriel Galban. Pasintabi po, mapanghing amoy sa paradahan ng tricycle na malapit sa palengke ng Mangaldan, Pangasinan, inirereklamo ng mismo mga driver at pasahero nito. Sundan sa report ni Joan Punsoy. Hindi na raw makayanan ng mga tricycle driver na nakaparada sa barangay Alitaya Toda ng Mangaldan, Pangasinan ang mapanghing amoy sa kanilang paradahan. Pero eso talaga. O siyempre, makakaamoy ka ng mapanghi.
Hindi matitis yung panghi. Apektado rin ang mga mananakay. Panghinang lalaki, mga lasing, ganun. Oo, nakakainis talaga. Tamabaho. Ang mga tsuper na rin daw ang gumagawa ng paraan para maibsan ang mapanghing amoy. Binubuhusan lang namin ng tubig at saka yung dishwashing dyan, yung sabon. Sarili namin pera yun. Di kalayuan o walking distance lamang nga itong mga palikuran nga ng palengke mula nga sa paradahan ng mga tricycle. Pero itong palikuran meron lamang operational hours nga mula alas 9 ng umaga hanggang alas 6 ng gabi. Sa malapit na palikuran din daw sa palengke, umiihi ang mga namamasadang tsuper. Kaya hinala nila mga galing ng palengke at napapadaan sa lugar ang umiihi sa lugar tuwing gabi. Ayon naman sa Market Division, may bukas din daw na palikuran sa meat section tuwing gabi at regular ang kanilang paglilinis at flushing sa lugar. So pagka-araw naman, namumonitor namin, compliant naman sila. Nagpa-flushing din kami dyan. Kasama yung mga janitors namin. Kaya panawagan ng otoridad sa publiko magkaroon ng kooperasyon sa pagpapanatili ng kaayusan at kalinisan sa lugar para hindi pare-parehong maperwisyo. Kasama si Henry Duminsil, Joan Punsoy, One North Central Luzon. Sumiklab ang apoy sa mahigit sa 1 ektaryang talahiban sa barangay Gabon, Calasiao, Pangasinan. Ayon sa BFP, umabot ng 40 minuto bago naideklara ang fire out. Isa sa tinitingnang sanhi ng sunog ang paglalaro ng apoy ng mga bata sa talahiban. Wala namang nadamay na ari-arian sa insidente. Pero ayon po sa mga na-interview doon sa area, may mga naglalaro pong mga bata doon yung parang nagpipiknik dahil naliligo yata sa ikot. Sugatan naman ang 7 katao sa karambola ng 3 sasakyan sa Badoc, Ilocos Norte. Naka-alerto si Gab de Luna. Makikita sa video na nakatagilid na sa kalsada ang isang pick-up matapos itong masalpok ng isa pang pick-up sa bahagi ng Barangay Paltit, Badoc, Ilocos Norte. Aksidente raw na nawalan ng kontrol sa manibela ang driver kaya sumalpok ito sa kasalubong. Dahil sa lakas ng impact, natumba ang pick-up na nasalpok nito at nadamay rin ang nakaparadang bus sa gilid ng kalsada. Nagka-UP-UP ang mga sasakyang sangkot, habang agad na itinakbo sa pagamutan ng mga biktima na nagtamo ng mga sugat. Ayon sa PNP, natanggalan ng gulong ang pick-up kaya nawalan ng kontrol ang driver. Hindi naman sinasadya kasi yung gulong po ng isang pick-up natanggal. Yung moment na po yun, so hindi na po na-control. Buti na lang po, minor injuries lang po yung natamo ng mga victim. Nagkaareglohan naman ang mga sangkot. Nagpaalala rin ng PNP sa mga motorista na mag-ingat sa pagmamaneho. Considering po yung init ng panahon, talagang kailangan nating i-check yung blow buckets natin. Tinatawag na you have to check your, of course, yung engine mo, sa gulong, air, water, especially sa gulong po kasi mainit yung panahon. Mas prone po tayo sa mga BTI kasi po sa init ng panahon, yung mga gulong natin, yun yung mga unang sumasabog. Gab de Luna, One North Central Luzon. Samantala, kwento ng pagpapala at himala ibinahagi ng mga deboto ni Senyor Divino Tesoro sa Calasiao, Pangasinan, kasabay ng kapistahan ng Poon. Tunghayan sa ulat ni Claire Lacanilaw. Ngayong araw, ibinalik na sa loob ng Senior Divino Tesoro Shrine ang imahe ng Poon matapos ilagak sa Calasiao Public Plaza ng 9 na araw. Nagsagawa ng prosesyon at misa bago ibalik ang imahe na dinaluhan ng mga deboto. Matyaga silang pumila para mapunasan at mahawakan ito. Ilan pa ang nagbahagi ng kwento raw ng himala. Sa pagdidibosyon ko sa Senior Tesoro, gumaling po ako, 12 years na po ako cancer survivor sa breast cancer. Yun po ang katunayan na mapaghimala po ating Senior Divino Tesoro. Ipinagpapasalamat naman ng deboto na si Dr. Thelma Royeca ang mga biyaya sa kanyang buhay. Mula sa Poong Senior Divino Tesoro, hindi raw sila iniwan nito sa mga hamon ng buhay. Senior Divino Tesoro had been my guidance, my confidant, as well as my best friend. Kasi nga po, sa lahat po ng mga hiling ko naman, natutupad ko din. Ang lahat ng mga 3 anak ko ay naging successful din sa kanilang educational venture. Matatanda ang inilabas ang Poon sa plaza para sa 9 na araw na nobina, kasabay ng kapistahan ng Poon. Bukas naman ang shrine sa mga gustong bumisita at mag-alay ng dasal. Kasama si Ron Alistair Taniedo, Claire Lacanilaw, One North Central Luzon.
Patok na pasyalan ngayon sa Bangged, Abra ang hugis paa na swimming pool na galing sa bukalang tubig. Mula sa itaas, tanawang toe prints na malamini pool na pwedeng pagtampisawa ng mga bata. Malinis at malamig ang tubig na nagmumula sa isang bukal. Kapag napagod naman sa pag-swimming, pwedeng mag-relax sa kanilang mga upuan sa lilim ng mga puno o di kaya ay sa kanilang mga cottage. Swak din sa bulsa ang entrance fee na 50 hanggang 75 pesos. Sa Aurora naman, patok ngayon tag-init ang bukal na may malamig na tubig sa bayan ng Dipakulaw. Maaga pa lang, dagsana ang mga naliligo sa lugar para magtampisaw. Ligtas itong paliguan lalo na ng mga bata dahil mababaw lang ang tubig. Libre naman ang pagbisita sa lugar. Ito ang GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Ito ang GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Mahigit 100 negosyante sa Mangaldan, Pangasinan na bistong nag-ooperate na walang business permit. Sundan sa report. Natapos na noong Marso ang renewal ng business permit sa Mangaldan, Pangasinan. Kaya sinimulan na ng BPLS ang pagsuyod sa mga barangay para matiyak na legal ang operasyon ng mga negosyo. Nabisto na mahigit 100 negosyante sa bayan ang nag-ooperate na walang business permit. Ibig sabihin, illegal ang kanilang operasyon. Makakapag-business ka pag may mayor's permit ka. Kaya kailangan kumuha ka muna ng mayor's permit bago ka magsimula na mag-business. Papatawa ng penalty ang mga negosyanteng hindi nag-renew ng business permit pero patuloy ang operasyon. Kasi sinasabi namin sa kanila na dapat mag-renew na kayo, pero sinasabi namin na may penalty na dahil ang deadline namin nung March 31. Ang negosyanteng si Aling Nelly, kompleto raw ang kanyang dokumento para iwas aberya. Pag lumibot yung mga taga-munisipyo, may papakita ko, hindi nila ko hulihin. Walang multa. Patuloy raw na mag-iikot ang mga kawani ng BPLS. Mula Enero hanggang Marso ngayong taon, nasa 2,283 ang rehistradong negosyante sa bayan. Kasama si Henry Duminsil, Joan Punsoy, 1 North Central Luzon. Samantala, dahil sa maraming supply, presyo ng karne ng manok sa mga pamilihan sa Dagupan City bumaba. Alamin kung magkano sa report. Kung dati umaaray ang mga mamimili sa 220 pesos per kilo na karne ng manok, ngayon kahit papaano nakakangiti ng ilang mamimili dahil bumagsak ng presyo nito sa 150 pesos hanggang 160 pesos per kilo. May pagkakataon pang araw na mabibili ito sa 140 pesos per kilo. Kasi pag mura yung marami kang mabibili, hindi lang isang ng manok, yung mga rekado niya. Marami raw kasi ang supply ng karne ng manok sa pamilihan. Marami na rin nagtitinda. Maraming supply. Sa monitoring ng Samahang Industriya ng Agrikultura, mababa ang live weight price ng manok ngayon. Pero posible raw na tumaas sa mga susunod na araw dahil fluctuating ang presyo ng manok sa merkado. Yung live weight kasi dito sa ating lalawigan, nasa 85 to 88 pesos. So dapat ang presyo more or less nasa 145 to 150. Wala naman daw namomonitor ang sinag sa mortality ng mga manok ngayong nararanasan ng mainit na panahon. Posible rin daw na tatagal hanggang Hunyo ang oversupply sa manok. Samantala, ikinatuwa rin ng ilang negosyante ang mahigit pisong bawas presyo sa kada kilo ng LPG ngayong unang linggo ng Mayo. Malaking tulong po lalo na mataas na po yung mga bilihin ngayon, maraming expenses. Kahit kakaunti po lang nabawas, malaking tulong rin po yun sa atin. Ayon sa DOE, OIMB, marami rin daw ang supply ng LPG, kaya mababang presyo nito. Jasmine Gabriel Galban, 1 North Central Luzon. Narito na ang Ratsyada Balita. Sa parking lot ng Strawberry Fields sa La Trinidad, Benguet, arestado ang 26 at 23 anyos na mga drug suspect sa bypass operation ng PIDEA at PNP. Nasa 31 pieces ng tubular marijuana packaging ang kumpiskado ng autoridad. Tinatayang nasa 31 kilos ang illegal na marijuana at nagkakahalaga ito ng 3.7 million pesos. Pinaghahanap naman ang isa pang nakatakas na suspect. Sasampahan ng kasong paglabag sa Dangerous Drugs Act ang mga suspect
na hindi na nagbigay ng pahayag. Sa Ilocos Sur, kalunos-lunos ang sinapit ng mag-live-in partner na parehong 55 anyos matapos maaksidente sakay ng motorsiklo sa National Highway ng Barangay San Pablo, San Esteban. Galing Bukay Abra at patungo sa ng Pangasinan ang dalawa nang sumalpok sa kasalubong na closed van. Tumilapon ng driver at kanyang angkas habang nakaladkad ng nasa 30 metro ang kanilang motorsiklo. Sinampahan na ng kasong reckless imprudence resulting to double homicide and damage to property ang driver ng closed van. Pero nakatakda itong umapela. Ivy Hernando, 1 North Central Luzon. Solar-powered vehicles ibinida ng mga mechanical engineering students sa Lawag City, Ilocos Norte. Silipin sa report ni Gab De Luna. Eco-friendly joyride ba ang inyong hanap? Yan ang bida ngayon sa loob ng isang campus sa Lawag City, Ilocos Norte matapos gumawa ang mga 4th-year mechanical engineering student ng hindi lang isa, kundi 2 solar-powered e-vehicles. Sa 8 oras daw nitong nakabilad sa araw, kaya raw nitong maabot ang 20 to 30 kilometers. Saan mang sulok ng universidad, kayang puntahan ng solar-powered car. Bahagi raw ito ng proyekto ng mga estudyante. Dati kasi meron kami mga golf cart sa loob ng campus. So gasoline powered siya. So sa lawak ng campus namin, medyo mahirap maglakad papunta sa other building. Bukod sa solar powered, itinuturing din na electric vehicle ang mga ito at pwedeng i-charge gamit ang kuryente tuwing tag-ulan. Inabot daw ng hanggang 8 buwan ng mga estudyante sa pagbuo ng konsepto. Ang ibang material na ginamit, galing pa raw sa junk shop. Hindi naman po gano'ng kahirap kasi nagtulong-tulong naman po kami and nagkaroon kami ng teamwork para mabuo po na itong model namin po. Yung solar panel po kasi namin ma'am nasa 560 kilowatts. Tsaka yung battery po namin ma'am nasa 72 volts. And may dashcam po kami ma'am tsaka mga horn. And ano po siya ma'am, yung electric motor po namin na may 3 gear po ma'am. Low, medium, and high po na gear mo. Malaking karangalan naman daw ito para sa universidad at nais pang palawigin ang kaalaman sa pagbuo ng iba't ibang kagamitan, lalo na sa sektor ng agrikultura. Kasama si Reynold Velasco, Gab De Luna, 1 North Central Luzon. Samantala, sobrang supply ng luya, ginagawang tsaa sa probinsya ng Quirino. Tunghayan sa report. Ang native na luya o ginger at luyang dilaw o turmeric ay kabilang sa mga ipinagmamalaking produkto ng mga magsasaka sa probinsya ng Quirino. May oversupply dito ng luya kapag panahon ng anihan. Kaya para hindi masayang, ipinoproseso ang mga produkto upang gawing ginger turmeric tea o ginmeric tea. Ang unang proseso, ang washing o paghuhugas sa mga produkto. Pinagsasama na rito ang 2 variety ng luya. Nakita kasi namin yung mas lalong magandang health benefits pag kinumbine siya, yung turmeric at saka native ginger. Sunod ang juicing kung saan gumagamit ng makina para makuha ang katas ng mga luya. Sinasala ito para walang maihalong hibla o balat ng luya. Saka isusunod ang mixing o paghahalo ng extracted juice at asukal. Saka ito lulutuin at muling sasalain gamit ang strainer. Pinakahuli ang packaging. Mula sa paglalagay ng powder sa sachet, gamit din ang packaging machine. Saka ito ilalagay sa box. So, ini-encourage pa rin namin yung aming mga farmers dito na huwag iwanan yung native ginger. Kasi pag ang pinag-uusapan ay health benefits, iba pa rin talaga yung lasa ng ating native ginger. Naibebenta ng 120 pesos ang kada box ng ginmeric tea sa mga karatig probinsya ng Quirino. Kasama si Ron Alistair Taniedo, Joan Punsoy, 1 North Central Luzon. Ito ang GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Ito ang GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Mga kapuso, ayon sa Pag-asa, posibleng 1 o 2 bagyo ang mabuo o pumasok sa Philippine Area of Responsibility ngayong buwan. Sa karaniwang track, kapag bayo, posibleng tumama yan sa Eastern Visayas, saka tutumbukin ang Southern Luzon.
pero pwede rin itong mag-recurve papalayo sa bansa. Base naman sa heat index forecast sa Pag-asa para bukas, posibleng umabot sa danger level ang ibang lugar. 48 degrees Celsius sa Dagupan City, Pangasinan at Apari, Cagayan. 45 degrees Celsius sa Iba, Zambales. 43 degrees Celsius sa Kasiguran, Aurora, Subic Bay, sa Batac, Ilocos Norte at Lawag, Ilocos Norte. Sa datos naman ng Metro Weather, may tsansa ng pag-ulan sa Pangasinan, Abra at Zambales. Penalty sa mga negosyanteng bigong makapagbayad ng renta sa Bangaldan Public Market, binabaan ng Market Division. Daritong report. Responsibilidad umano ng negosyanteng si Buds na magbayad ng buwanang renta sa Bangaldan Public Market. Pero aminado siya na mas maganda sana ang kita kung mas mababang bayad sa renta. Yung ikakaltas na yon, pwede ko pang purchase o kaya mas magamit ko pa sa mas marami mga ibang pangangailangan pa po. Sa bagong amyendang market code ng bayan, binabaan ang penalty ng mga negosyante na bigong makabayad ng buwanang renta. Pag hindi ka nakapagbayad ng isang buwan, ang penalty mo is 25% ng renta. Inamyenda ng Sangguniang Bayan yon. Instead na 25% na penalty, ginawang legal rate of interest when hindi ka nakapagbayad ng 3 buwan. Ang babayaran mo lang is 0.5%. Sa kabila nito, tiniyak ng Sangguniang Bayan at Market Division na hindi ito sasamantalahin ng mga negosyante. Pag hindi ka naman nagbabayad ng renta mo, it would be in danger na kukunin ng munisipyo yung stall mo at ino-notify ka na hindi ka nagbabayad. Samantala, mahigpit ang monitoring ng Market Division na 2 stalls lamang ang maaaring upahan ng kada negosyante at dapat magkatabi rin ang stalls. The reason behind kung yung original na stall owner, ibinebenta na yung pwesto niya. So siguro, down ng business or whatsoever in nature, na within themselves only. So nagpupunta sila rito, gumagawa kayo ng waiver of rights, magbabayad sila ng 25,000 transfer of rights fee. Kasama si Henry Duminsil, Joan Punsoy, One North Central Luzon. Nakakaantig na video ng isang civil engineering licensure exam passer at kanyang ama viral ngayon sa social media. Tunghayan sa report. Umabot na sa halos 4 million views ang viral video ng civil engineer licensure exam passer na si Joel. Matapos nitong i-post ang nakakaantig na video nila ng kanyang ama sa social media. Nag-uumapaw sa emosyon ng mag-ama at hindi napigilang magyakapan nang malamang pasado na sa pagiging inhinyero ang pangalawang anak. Ayon kay Joel, pangatlong beses na raw nitong subok sa exam, kaya napagdesisyon ng surpresahin ng kanyang ama na 28 taon nang nagtatrabaho bilang isang bus driver. Parang sobrang saya, like, nakikita ko din naman po na proud yung mga parents ko sa akin. Inspirasyon ko, dagi anak ko, pampano, suti ko, ma'am, kayak na ito, para kadagiti anak ko, kunak ma'am, so nga, uray medyo padirik na ma'am, ito talaga nga, hamo magawin nga data, taglalo ma'am, kadamit edad ko ma'am, so nga, nam dagiti pangalakti pigsak ma'am, dagiti anak ko, di pampanodak ma'am, dagiti pariti masakbayan da. Hindi raw naging madali ang pagkamit ng lisensya ni Joel sa dami ng naging pagsubok sa kanyang buhay. Kaya laking tuwa ng kanyang mga magulang nang makapasa ito. Despite kadigijay pagsubok mi nga nagsarunong amin ma'am, natay ni mother ko, natay ni father na, kat madamat review, madamat ti ko na, SUDJ ma'am, ti challenge kanya na talaga ma'am. Lord, parang sobrang bigat naman na ito. Kaya ko pa ba? Parang ganun po. Then like parang pinagpa sa Diyos ko na lang po lahat na, sige, laban lang. Kasi alam ko naman na hindi ako papabayaan ng Diyos. Umani naman ang papuri ang video ng mag-ama at marami ang na-inspire sa kanilang kwento. Marami rin ang humanga sa pagtsatsaga at hindi pagsuko ni Joel sa pagkamit ng kanyang pangarap. Pero yun lang po, laban lang po talaga hanggang makuha po yung lisensya mo. Kasama si Reynold Velasco, Gab De Luna, One North Central Luzon. Naghiyawan ang mga residente at manonood sa karera ng makukulay na motorized bangka sa Old Pantalan, Poblacion 1, Corimao, Ilocos Norte. Bahagi ito ng taunang Dinaklisan Festival ng Bayan. Dilagyan ng mga palamuti ang mga bangka sakay ang tig-isang mangingisda na nagpaunahan para makarating sa finish line. Kasabay ng selebrasyon ng pista ang pag-alala sa kanilang patron saint na si Nuestra Señora de la Paz. Bukod sa bangka race, ginanap din ang fluvial parade.
Pagagansilyo o crochet, kumikitang kabuhayan ng ilang stay-home moms sa Pangasinan. Silipin sa report. Instant kabuhayan para sa ilang stay-home mom ang paggawa ng iba't ibang produkto mula sa pagaganchilyo o mas kilala sa tawag na crochet. Dahil dito, kumikita ng 5 hanggang 10,000 piso kada buwan ang ilang nanay na hindi napapabayaan ang tungkulin sa loob ng bahay. 4 na taon na nagaganchilyo si Audrey mula sa Lingayen, Pangasinan. Mga damit at sombrero ang kanyang produkto. Nakatutulong daw sa gastusin ng kanyang 3 anak ang kanyang kita sa pagaganchilyo. Nakakasuporta din talaga sa pamilya. Basta sipag lang po. Keychain at crochet accessories naman daw ang ginagawa at ibinibenta online ni Geraldine Balunos. Kumpara sa mga nauna niyang trabaho, no pressure ang kanyang crochet business dahil hawak niya ang kanyang oras sa paggawa ng mga crochet item. Actually, very beneficial po siya sa amin bilang mga nanay, especially ngayon na ang hirap kumita, pero thankfully enough, meron kaming ganitong klaseng talent na nakakapag-provide at nakakapag-help sa mga husband namin. Sa umpisa lang daw mahirap ang pagaganchilyo, pero sulit naman daw ang pagod, lalo pat kumikita na hindi nangangailangan ng malaking puhunan. Tamang diskarte lang sa pag-flex ng mga benta. Pwedeng online at pwede rin namang sa harap lang ng bahay. Talagang may potential siya, basta masipag ka lang talaga. Kasama si Jing Dakanay, Jasmine Gabriel Galban, One North Central Luzon. Samantala, mapapanood niyo po ang episode na ito at iba pang pinakahuling lokal na balita sa official website ng GMA Regional TV, www.gmaregionaltv.com. Pwede rin kayong bumisita sa aming official YouTube channel, GMA Regional TV, at i-click ang subscribe button para sa pinakamainit na balita mula sa mga rehiyon. Nais din naming pasalamatan ang mga kapuso sa Hilaga at Gitnang Luzon, maging ang mga kapuso natin abroad. Dahil sa GMA Regional TV, local news matters. At yan ang mga pinakamalaki at pinakahuling balita sa Hilaga at Gitnang Luzon. Maraming salamat sa pagsama sa amin pati na ang mga kapuso sa ibang bansa na tumutok sa mga balita sa rehiyon. Ako po si Chris Zuniga. Kami, ang GMA Regional TV, One North Central Luzon. Buong puwersa para sa mas malaking misyon at mas malawak na paglilingkod sa bayan.